Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 49. Lumang Tipan, Exodus 23, Exodus 24. Hindi ka dapat magbigay ng isang maling ulat tungkol sa sinuman. Huwag makianib sa taong masama para maging saksi na hindi tapat. Hindi mo dapat sundin ang karamihan ng tao para gumawa ng kasamaan, ni maaari kang sumaksi habang pumapanig kasama ang karamihan ng tao para ilihis ang katarungan. Hindi ka dapat sumang-ayon sa isang taong dukha sa kanyang kaso sa batas. Kung makasalubong mo ang naligaw na baka ng iyong kaaway o ang kanyang asno, dapat mo itong ibalik sa kanya. Kung makita mo ang asno ng sinumang napupuot sa iyo na bumagsak sa lupa ang karga nito, hindi mo dapat iwanan ang taong iyon. Dapat siguraduhin mong tulungan siya kasama ang kanyang asno. Hindi mo dapat ilihis ang katarungan kapag ito ay dapat pumunta sa iyong bayan sa isang lalaking dukha na may kaso. Huwag kang makianib sa iba na gumagawa ng maling mga paratang, at huwag kang pumatay ng inosente o banal, dahil hindi ko ipapawalang sala ang masama. Huwag kumukuha ng suhol, dahil ang suhol ang bumubulag sa mga taong nakakakita, at inililihis ang mga salita ng mga taong tapat. Huwag mo dapat apihin ang dayuhan, dahil alam mo ang buhay ng isang dayuhan, dahil naging mga dayuhan kayo sa lupain ng Ehipto. Sa loob ng 6 na taon magtatanim ka ng buto sa iyong lupain at iipunin ang mga nani. Pero sa ika-7 taon lilinangin mo ito ng walang araro at hahayaan, para ang mahihirap sa gitna ninyo ay makakain. Kung ano ang kanilang iniwan, ang mga mababangis na hayop ang kakain. Gagawin mo rin ito sa iyong ubasan at sa iyong halaman ng olibo. Sa loob ng 6 na araw magtatrabaho ka, pero sa ika-7 araw dapat kang magpahinga. Gawin mo ito para makapagpahinga ang iyong baka at asno, at para ang iyong anak na lalaki ng lingkod na babae at anumang dayuhan ay maaaring makapagpahinga at maging masigla. Bigyang pansin ang lahat ng bagay na aking sinabi sa iyo. Huwag mong banggitin ang mga pangalan ng ibang mga Diyos, o nihayaang marinig ang kanilang mga pangalan mula sa iyong bibig. Dapat kang maglakbay para magdaos ng isang pista para sa akin 3 beses sa bawat taon. Ipagdiwang mo ang pista ng tinapay na walang lebadura. Bilang aking utos sa iyo, kakain ka ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw. Sa panahong iyon, magpapakita ka sa aking harapan sa buwan ng Abib, na itinakda para sa layuning ito. Sa buwang ito lumabas ka galing Ehipto. Pero hindi ka dapat magpakita sa aking harapan na walang dala. Dapat ipagdiwang mo ang pista ng pag-aani, ang unang mga bunga ng iyong pinagtrabahuhan nang nagtanim ka ng buto sa iyong bukirin. At saka dapat mong ipagdiwang ang pista ng pagtitipon sa katapusan ng taon, kapag nalikom ninyo ang iyong inani mula sa bukirin. Dapat magpakita ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa harapan ko, si Yahweh, 3 beses sa bawat taon. Dapat huwag mong ialay ang dugo na galing sa mga handog na ginawa para sa akin kasama ang tinapay na may lamang lebadura. Ang taba na galing sa mga handog ng aking mga kapistahan ay hindi dapat manatili ng buong gabi hanggang sa kinaumagahan. Dapat ninyong dalhin ang unang mga prutas na piling-pili galing sa inyong lupain sa aking bahay, ang templo ni Yahweh na inyong Diyos. Dapat huwag mong ailalaga ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Magpapadala ako ng anghel sa unahan mo para bantayan ka sa iyong landas, at para dalhin ka sa lugar na aking inihanda. Maging mapagmatsyag ka sa kanya at sundin mo siya. Huwag mo siyang galitin, dahil hindi kanya patatawarin sa iyong mga pagsuway. Ang pangalan ko ay nasa kanya. Kung talagang susundin mo ang kanyang tinig at gagawin ang lahat ng bagay na sinabi ko sa iyo, sa gayon magiging kaaway ko ang iyong mga kaaway at kalaban para sa iyong mga kalaban. Pangungunahan ka ng aking anghel at dadalhin ka niya sa mga Amoaryo, Perezeo, Kananeo, Hevo at Jebuso. Wawasakin ko sila. Hindi ka dapat yumuko sa kanilang mga Diyos, sambahin sila, o gawin ang tulad ng kanilang ginagawa. Sa halip, dapat mong tuluyang patalsikin sila at basagin ang kanilang sagradong batong mga haligi ng pira-piraso. Dapat sambahin ninyo ako, si Yahweh na iyong Diyos. Kung gagawin mo, pagpapalain ko ang iyong tinapay at tubig. Aalisin ko ang karamdaman mula sa inyo.
Walang babae na magiging baog o makukunan sa iyong lupain. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Ako mismo ang magpapadala ng takot sa akin para sa mga taong naroon sa lupain kung saan ka susulong. Papatayin ko lahat ang mga taong makakasalubong mo. Gagawin ko ang lahat mong mga kaaway na babalik sa kanilang landas na may takot. Magpapadala ako ng mga putakti sa unahan mo para palayasin ang mga Hevo, Kananiyo, at ang mga Heteo sa harapan mo. Hindi ko sila itataboy mula sa harapan mo sa loob ng 1 taon, o ang lupain ay magiging napabayan, at ang mga mababangis na hayop ay magiging napakarami para sa iyo. Sa halip, palalayasin ko sila ng paunti-unti mula sa harapan mo hanggang ikaw ay maging mabunga at manahin ang lupain. Itatakda ko ang iyong mga hangganan mula sa dagat ng mga tambo patungo sa dagat ng Palestina, at mula sa ilang patungo sa ilog Euphrates. Ibibigay ko sa iyo ang tagumpay laban sa mga naninirahan sa lupain. Palalayasin mo sila sa harapan mo. Huwag kang gumawa ng kasunduan sa kanila o sa kanilang Diyos. Hindi sila dapat manirahan sa iyong lupain o gagawin kanilang makasalanan laban sa akin. Kung sambahin mo ang kanilang Diyos, siguradong ito ay magiging bitag para sa iyo. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka papunta sa akin ikaw, Aaron, Nadab, Abihu, at 70 mga nakatatanda ng Israelita, at sambahin ako sa kalayuan. Si Moises lamang ang maaaring lumapit sa akin. Ang iba ay hindi dapat lumapit, ni maaaring sumama paakyat ang mga tao sa kanya. Pumunta si Moises sa mga tao at sinabi ang lahat ng mga salita ni Yahweh at mga palatuntunan. Sumagot ang lahat ng mga tao na may isang tinig at sinabing, gagawin namin ang lahat ng mga salita na sinabi ni Yahweh. Pagkatapos sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ni Yahweh. Umagang-umaga, nagtayo si Moses ng altar sa paanan ng bundok at inayos ang 12 mga haligi na bato, kaya ang mga batong iyon ang siyang kumatawan sa 12 lipi ng Israel. Nagpadala siya ng ilang mga binatang Israelita para mag-alay ng mga sinunog na handog at mag-alay ng sama-samang handog na mga baka para kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at nilagay sa loob ng mga palanggana, iniwisik ang natirang kalahati sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ito ng malakas sa mga tao. Sinabi nila, gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Magiging masunurin kami. Pagkatapos kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik ito sa mga tao. Sinabi niya, ito ang dugo ng tipan na ginawa ni Yahweh para sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng pangakong ito kasama ang lahat ng mga salitang ito. Pagkatapos sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at 70 sa mga nakatatanda ng Israel ay umakyat sa bundok. Nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa ilalim ng kanyang mga paa mayroong semento na gawa sa sapirong bato, na kasing linaw ng mismong langit. Hindi inilagay ng Diyos isang kamay sa galit sa mga pinuno ng Israelita. Nakita nila ang Diyos, at kumain at uminom sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka papunta sa akin sa bundok at manatili ka doon. Ibibigay ko sa iyo ang mga tipak ng bato at ang batas at mga utos na aking sinulat, para ituro mo sa kanila. Kaya lumakad si Moises kasama ang kanyang utusan na si Josue at inakyat ang bundok ng Diyos. Sinabi ni Moises sa mga nakatatanda, manatili kayo dito at hintayin ninyo kami hanggang makabalik kami sa inyo. Sina Aaron at Hur ay kasama ninyo. Kung sino man ang mayroong pagtatalo, hayaan mo siyang pumunta sa kanila. Kaya umakyat si Moises papunta sa bundok, at tinakpan ito ng ulap. Nanahan ang kaluwalhatian ni Yahweh sa bundok ng Sinai, at tinakpan ito ng ulap sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw tinawag niya si Moises mula sa loob ng ulap. Ang anyo ng kaluwalhatian ni Yahweh ay katulad ng isang apoy na tumutupok sa ibabaw ng bundok sa mga mata ng mga Israelita. Pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Naroon siya sa ibabaw ng bundok ng 40 araw at 40 gabi. Bagong tipan. Mark 31 minuto pasado alas 3:35, Mark 4:1-29.
Pagkatapos ay dumating ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki at tumayo sila sa labas. Pinasundo nila siya at pinatawag. Umupo ang napakaraming tao sa palibot niya at sinabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." Sinagot niya sila, "Sino ang ina at mga kapatid ko?" Tiningnan niya ang mga taong nakaupo sa palibot niya at sinabi, "Tingnan ninyo, ito ang aking ina at mga kapatid." Dahil kung sino man ang tumutupad sa kalooban ng Diyos, ang taong iyon ay ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Muli siyang nagsimulang mang-aral sa tabi ng dagat. At nagtipon-tipon ang napakaraming tao sa paligid niya, kaya sumakay siya sa bangka na nasa dagat at naupo. Ang mga tao ay nasa tabi ng dagat sa dalampasigan. At tinuruan niya sila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga, at sinabi niya sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Makinig kayo, lumabas ang manghahasik upang maghasik." Habang siya ay naghahasik, mayroong mga binhing napunta sa daan at dumating ang mga ibon at inubos ang mga ito. Ang ibang mga binhi ay napunta sa mabatong lupa na kung saan ang lupa ay kakaunti lamang. Agad silang tumubo dahil hindi malalim ang lupa nito. Ngunit nang sumikat ang araw, nalanta ang mga ito at dahil wala silang ugat na tuyo ang mga ito. Ang ibang mga binhi ay napunta sa tinikan. Lumaki ang mga halamang may tinik at sinakal ang mga ito, at hindi ito nakapamunga ng kahit isang butil. Napunta sa matabang lupa ang ibang binhi at nagkabutil habang lumalago at dumarami, at may nagkabutil ng tig-30, tig-60, at tig-100. At sinabi niya, "Sino man ang may taingang pandinig, makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, nagtanong ang mga malalapit sa kanya kasama ang 12 tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Ipinagkaloob sa inyo ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa ibang nasa labas ang lahat ay mga talinghaga, nang sa gayon, kapag sila ay tumingin, o titingin sila, ngunit hindi sila makakakita, at kapag sila ay nakinig, o makaririnig sila, ngunit hindi sila makauunawa, o kundi sila ay manumbalik at patatawarin sila ng Diyos." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo naiintindihan ang talinghagang ito? Paano pa kaya ninyo maiintindihan ang iba pang mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghasik ng salita. Ang ilan sa mga ito ay ang nahulog sa tabi ng daan, kung saan ang salita ay naihasik. At nang marinig nila ito, agad na dumating si Satanas upang alisin ang salitang naitanim sa kanila. At ang iba ay ang mga naitanim sa mabatong lupa, nang makarinig sila ng salita, agad nila itong tinatanggap ng may kagalakan. At hindi sila nakapag-ugat kaya sila nakatiis lang ng maikling panahon. At dumating ang mga pagdurusa o pag-uusig dahil sa salita at agad silang nadapa. At ang iba naman ay naihasik sa tinikan. Narinig nila ang salita at tinanggap ito, ngunit ang mga alalahanin sa mundo, ang pandaraya ng kayamanan at ang pagnanasa sa iba pang mga bagay ay pumasok at nasakal ang salita, at ito ay hindi nakapamunga. At mayroon namang naihasik sa matabang lupa. Narinig nila ang salita at tinanggap ito at nakapamunga, may 30, may 60, at may 100. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdadala ba kayo ng lampara sa loob ng bahay upang ilagay ito sa loob ng basket o sa ilalaim ng higaan? Dadalhin ninyo ito sa loob at ilalagay sa lagayan ng lampara, sapagkat walang itinatago na hindi maihahayag at walang lihim na hindi maibubunyag. Sino man ang may taingang pandinig, makinig." Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na inyong ginagamit ay siya ring gagamiting panukat sa inyo, at ay dadagdag ito sa inyo. Dahil sino mang mayroon ay pagkakalooban ng higit pa, at sino mang wala, kukunin maging ang anumang nasa kanya." At sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang taong naghasik ng kanyang binhi sa lupa. Sa gabi siya ay natutulog at sa umaga siya ay bumabangon, at ang binhi ay sumisibol at tumutubo, ngunit hindi niya alam kung paano.
Ang lupa sa sarili niya ay namumunga ng butil, una ang sibol, sunod ang mga tangkay, sunod ang mga hinog na butil sa tangkay. At kapag nahinog na ang butil, agad niyang ipinadadala ang panggapas sapagkat dumating na ang anihan. Mga awit, Psalm 22:22-31. Ihahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Kayo na may takot kay Yahweh, purihin siya. Kayong lahat ng mga kaapo-apuhan ni Jacob, parangalan siya. Ipakita niyo ang inyong pagkamangha sa kanya, kayong lahat ng mga kaapo-apuhan ng Israel. Dahil hindi niya hinamak o pinabayaan ang pagdurusa ng naghihirap, hindi tinago ni Yahweh ang kanyang mukha mula sa kanya, nang umiyak ang naghihirap sa kanya, dininig niya. Ang aking pagpupuri ay dahil sa iyo sa gitna ng napakalaking kapulungan, tutuparin ko ang aking mga panata sa harap nilang may takot sa kanya. Ang mga naaapi ay makakakain at mabubusog, sila na naghahanap kay Yahweh ay magpupuri sa kanya. Nawa ang inyong mga puso ay mabuhay magpakailanman. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay aalalahanan at babalik kay Yahweh, lahat ng mga pamilya ng mga bansa ay luluhod sa iyong harapan. Dahil ang kaharian ay kay Yahweh, siya ang namumuno sa mga bansa. Lahat ng mga mayayaman sa lupa ay magpipista at sasamba, silang lahat na mapupunta sa alabok ay luluhod sa harapan niya, sila na hindi kayang panatilihin ang kanilang sariling buhay. Ang isang salinlahi ay darating para siya ay paglingkuran, sasabihin nila sa susunod na salinlahi ang tungkol sa Panginoon. Darating sila at ipapahayag ang kanyang katuwiran, ipamamalita nila sa mga taong hindi pa naipapanganak kung ano ang kanyang nagawa.